Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5616-5635. Kabanata 5616. Pagkatapos na dumating sa oras na umiiral pa rin ang answerlos, nalaman ni James ang tungkol sa isang bagong ranggo ng paglilinang na mas mataas kaysa sa ranggo ng Transcendental Bliss na tinatawag na ranggo ng Eurus 1. Sinasabi ng mga tao na ang isang Eurus 1 ranggo ng ranggo ay nanirahan sa Howler Zone, ang lugar kung saan unang natagpuan ni James ang kanyang sarili. Gayunpaman, walang nakumpirma ang mga kwentong ito. Dahil nakuha niya ang lahat ng impormasyong kailangan niya, agad na umalis si James sa restaurant. Siya teleport at muling lumitaw sa isang lugar sa labas ng planeta na iyon. Noon lang, nakita ni James ang isang pamilyar na aura. Xavion Yeftero. Maaaring sabihin ni James kay Xavion na dumating sa edad ng Answer Asin pati na rin sa pag-alis ng kanyang aura. Nakarating siya rito kaagad. Si James ay niniting ang kanyang mga browser. Pinaplano niyang sanayin at pagbutihin ang kanyang mga kapangyarihan upang matiyak na siya ay ganap na handa upang paksain ang Xavion. Gayunpaman, nakarating na si Xavion nang makarating lamang si James sa banal na ranggo ng Celestial. Ang Xavion ay hindi magagawang gumanap ng sining ng Tetralis upang mapahusay ang kanyang mga kapangyarihan sa oras na ito at puwang. Nakamit niya ang ranggo ng Quasi-Transcendental Bliss, ngunit malubhang nasugatan siya ngayon. Sa aking kasalukuyang mga kapangyarihan, dapat kong patayin siya. Matapos ang ilang sandali, napagpasyahan ni James na ito ang perpektong pagkakataon para sa kanya na mapupuksa ang Xavion para sa kabutihan. Kung naghintay pa si James, maaaring payagan niya ang Xavion ng pagkakataon na pagalingin ang lahat ng kanyang mga pinsala. Sa oras na nakuha ni Xavion ang katawan ng Obsidian, magiging mahirap para kay James na sumailalim at matanggal ang Xavion. Pagkatapos, mabilis na naglakbay si James sa direksyon kung saan nagmula ang aura ng Xavion. Sa isang matahimik na bulubunduking lugar, ang isang form na tulad ng tao ay biglang nahulog mula sa kalangitan. Boom! Habang bumagsak ang katawan sa lupa, isang napakalawak na alon ng karma ng kapangyarihan na naglabas ng palabas mula sa puntong iyon. Ang kapangyarihan ng karma ay sobrang mapanirang na halos lahat ng mga nabubuhay na nilalang na natagpuan sa planeta na iyon ay agad na pinatay sa loob ng ilang segundo. Ang taong nakarating sa planeta na iyon ay walang iba kundi si Xavion. Naglakbay siya sa ilog ng oras at nagtapos sa edad ng Answer Asin. Si Xavion ay nakahiga ng walang listahan sa isang napakalaking butas na nilikha ng pag-crash. Ang kanyang katawan ay natakpan sa maraming mga sugat at bruises. Gayun din, nawalan ng proteksyon ang Xavion ng proteksyon ng kanyang obsidian na katawan sa ngayon. Ang mga inskripsyon ng katawan ng obsidian ay malubhang nasira, at ang pagpapanumbalik nito ay mangangailangan ng ilang oras. Dahan-daang umakyat si Xavion mula sa butas at umupo sa isang patag na bato sa malapit. Siya ay naghihirap mula sa kakilakilabot na mga epekto ng karma kapangyarihan sa ngayon. Bagaman hinihigop ni Xavion at Nozanay sa karma power dati, ang napakalaking halaga ng lakas ng karma na sa pilitan mula sa paglalakbay hanggang sa ilog ng oras ay labis pa rin ng isang pasanin para sa kanya. Si Xavion ay nasa isang dugo at may sakit na estado. Mapahamak ka, James Caden. Nagalit siya. Ang mga mata ni Xavion ay sumabog sa mali siya. Kapag pagalingin ko ang aking mga pinsala at mabawi ang katawan ng obsidian, nanunumpa ako na ito ang magiging wakas para sa iyo. Si Xavion ay itinuturing na numero isang magsasaka sa madilim na mundo. Gayunpaman, natapos na siya sa isang hindi kasiya siyang estado dahil kay James. Pagkatapos nito, pinakawalan ni Xavion ang kanyang Zen upang suriin ang kanyang paligid. Hindi nagtagal ay natanto niya ang halos lahat ng mga naninirahan sa planeta ay pinatay ng karma power na pinakawalan mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, wala siyang naisip dito. Naglagay si Xavion ng isang pagbuo ng oras at nakatuon sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat.
Samantala, si James ay naglalakbay ng mabilis hanggat maaari sa kung saan nagmula ang aura ng Xavion. Maaari niyang sabihin kay Xavion ay marahil masyadong kritikal na nasugatan upang lumipat dahil ang kanyang aura ay natagpuan pa rin sa parehong lokasyon pagkatapos ng kaunting oras. Di nagtagal, dumating si James sa universo kung saan nakarating si Xavion. Maaari niyang makita ang isang mabisyo na alon ng karma kapangyarihan sa instant na ipinasok niya sa lugar na iyon. Ang mga mahina na nilalang ay kadalasang napatay ng kapangyarihang karma. Ang mga nakaligtas ay mabilis na nagtago habang natatakot sila sa mga epekto ng kapangyarihan ng karma. Ito ang nangyari matapos ang bakas na halaga ng karma power ay tumagas mula sa katawan ni Xavion. Kung pinakawalan ni Xavion ang lahat ng kapangyarihan ng karma na nakaimbak sa kanyang katawan, magkakaroon ng hindi maisip na mga kahihinatnan. Si James ay nag-teleport at muling lumitaw sa planeta kung saan natagpuan si Xavion. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5617. Xavion ay nakaramdam ng pagkakaroon ni James sa sandaling dumating ang huli sa planeta na iyon. Hindi pa niya pinapagaling ang alinman sa kanyang malubhang pinsala. Si Xavion ay pinamamahalaang lamang upang muling mabigyan ng muli ang kanyang mga maubos na kapangyarihan sa loob ng pagbuo ng oras. Ikaw bastard, dahan-daang binuksan ni Xavion ang kanyang mga mata. Nakita niya si James na nakatayo lamang ng ilang mga hakbang ang layo mula sa kanyang pagbuo ng oras. Xavion Yeftero, naghihintay na ako ng kaunting oras upang makita ka ulit, sabi ni James. Alam ni Xavion na wala siyang pagkakataon na makatakas ngayon. Wala siyang pagpipilian kundi ibigay ang lahat at labanan si James head-on. Xavion undid ang oras ng pagbuo at gumawa ng ilang mga hakbang pasulong. Karamihan sa kanyang mga panlabas na pinsala ay gumaling. Ang balat ng Xavion, kung saan nabuo ang mga bagong balat at kalamnan, ay lumitaw na rosas. Gayunpaman, ang mukha ng lalaki ay walang dugo. Si Xavion ay tila isang mapaghiganti na espiritu habang naayos niya si James na may nakamamatay na tingin. Ang isang maliit na nakasimangot na Christ Xavian's noo. Si James ay nagtamo ng matinding pinsala tulad niya. Gayunpaman, lumilitaw na nakamit niya ang buong pagbawi. Bukod dito, napansin ni Xavion na pumasok si James sa banal na ranggo ng Celestial at lumitaw ang isang mas malakas na aura. Pinakawalan ni James ang isang mababang chuckle habang kinuha niya ang mahina na estado ni Xavion. Medyo maswerte ako kaysa sa iyo. Nakarating ako sa mas maaga na oras bago ka. Ginaling ko ang lahat ng aking pinsala. Xavion snort. Kaya paano kung pinagaling mo ang iyong mga pinsala? Ang mga eroplano ay hindi umiiral sa oras na ito, kaya hindi mo magagamit ang mga landas ng Genesis. Maaari pa rin kitang patayin kahit sa mahina kong estado. Panipi. Tulad ng sinasabi niya na, ang aura ng Xavion ay unti-unting lumalakas. Pinagsama niya ang isang itim na tibak sa susunod na instant. Nakita ni James ang maraming mga inskripsyon na inukit sa talon ng tibak. Lumitaw ang tibak ay ginawa mula sa mga primitive na inskripsyon ng maraming mga primevals. Mamatay. Si Xavion ay nakayuko habang siya ay nakulong kay James. Sinimulan ni James ang sining ng Trescentia Compliter at pinakawalan ang mga kapangyarihan ng hinaharap na form. Ang hinaharap na form ni James ay umabot sa ranggo ng quasi-transcendental bliss. Ang kanyang mga kapangyarihan ay pinalakas bilang mga kapangyarihan ng kanyang hinaharap na form at kasalukuyang form na pinagsama. Gayunpaman, ang potensyal ng sining ng Trescentia Comprehend ay nabawasan dahil hindi ma-access ni James ang mga kapangyarihan ng nakaraang form. Pinagsama ni James ang Suprema's Sword at mahigpit itong hinawakan. Klang. Habang bumangga ang parehong mga tibak, ang epekto na nabuo ay itinapon ang katawan ni James na paatras ng ilang metro ang layo. Bagaman sumulong si James sa banal na ranggo ng Celestial at isinaaktibo ang mga kapangyarihan ng hinaharap na porma, ang kanyang mga kapangyarihan ay mas mababa pa rin kumpara sa Xavians. Sa kabutihang palad, ang pisikal na lakas ni James ay umabot sa huling yugto ng ranggo ng quasi-transcendental bliss. Ang nasugatan at hamina na Xavion ay hindi magagawang maging sanhi ng anumang aktwal na pinsala kay James. Napangiti si James ng malabo habang pinapatay niya ang kanyang sarili sa malayo. Hindi mo ako mapapatay sa iyong kasalukuyang estado. Papayagan mo akong alisin sa iyo para sa kabutihan. Panipi. Ang Suprema's Sword ay nagsimulang kumikinang na may nakakagulat na ilaw.
Itinaas ni James ang kanyang tailback at nagpadala ng isang putok sa direksyon ni Xavion. Ang Universal Sword Art. Gumawa si James ng napakalaking halaga ng enerhiya ng tailback sa pamamagitan ng Suprema's Sword. Si Xavion ay nag-furrow ng kanyang mga browser. Napagtanto din niya ang katawan ni James ay hindi kapani-pani walang nababanat at na hindi siya tugma kay James. Dapat muna niyang pagalingin ang kanyang mga pinsala at mabawi ang katawan ng obsidian na ibagsak si James. Matapos ang isang maikling pagpos, si Xavion ay bumagsak ng kanyang tailback kay James. Ang tailback ay lumawak ng halos 10,000 beses na mas malaki sa isang napakalaking tailback. Sa sandaling iniwan ng sword hawak ang Xavion's grip, nawala siya mula sa kanyang lugar. James Caden, tatapusin kita ng aking sariling mga kamay sa sandaling nakuha ko na ang aking mga kapangyarihan. Ang kanyang tinig ay tumaas sa saklaw ng bundok. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5618. Isang itim, napakalaking tailback na halos 10,000 metro ang haba na binaril kay James. Hinawakan ni James ang Suprema's Sword at nakabuo ng maraming mga layer ng enerhiya ng tailback upang hadlangan ang pag-atake ni Xavion. Sa sandaling iyon, ang itim na tailback ay natunaw sa hindi mabilang na mga kakaibang inscription. Sa isang flash, ang mga inscription ay nakapaligid kay James at nabuo ang isang matibay na porma sayon upang may seal si James. Shit! Galit na si James, hinayaan ko siyang lumayo muli. Si James ay hinagupit ang Suprema's Sword. Break. Nagawa ni James na gumawa ng isang crack sa hadlang ng pagbuo sa pamamagitan ng pagdidirekta ng isang malakas na pagsabog dito. Pagkatapos, mabilis na nag-teleport si James sa pamamagitan ng crack at sumunod sa Xavion. Sa loob ng ilang segundo, naglakbay si James ng maraming mga unibersidad habang sinusunod niya ang mga bakas ng Xavion's aura. Tulad ng nakita ni James ang crack sa Space Xavion na huling ginawa, mabilis siyang nagpadala ng isang suntok ng enerhiya ng tailback sa pamamagitan ng crack. Nakita ni Xavion ang enerhiya ng tailback na sumunod sa kanya, at agad siyang nakatakas sa isa pang spatial na daanan. Ang pag-atake ni James ay hindi nakuha ang target nito sa pamamagitan lamang ng isang bahagi ng isang segundo. Dahil naabot ni Xavion ang kanyang limitasyon sa pagdala ng karma ng kapangyarihan sa kanyang katawan, hindi na siya makatakas sa ilog ng oras. Hindi niya maiiwasang magkaroon ng higit na karma sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraang iyon. Ang anumang higit pang lakas ng karma ay maaaring maging sanhi ng Xavion na mapatay agad. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si James sa lugar. Tinitigan niya ang puwang na nawasak ng kanyang enerhiya ng tailback at nagsimulang maghanap muli ng aura ni Xavion. Sa una, makakakita si James ng isang malabong pahiwatig ng aura ng Xavion. Bigla-bigla, sinimulan ni James na maramdaman ang ilang mga auras na magkapareho sa Xavion's aura. Maaari niyang sabihin kay Xavion ay nagkakasundo ng maraming mga clone at ang bawat isa sa kanila ay nag-alis sa iba't ibang direksyon. Whoosh! Si James ay nag-teleport at muling nabuo sa isang bagong lokasyon. Pinahaba niya ang kanyang zen at sinubukan upang mahanap ang tunay na Xavion sa pamamagitan ng pagsuri sa natitirang mga auras na naiwan sa puwang na iyon. Gayunpaman, si James ay hindi sapat na bihasang gumawa ng isang paghuhusga sa pamamaraang ito. Si James ay may malalim na pagsimangot sa kanyang noo. Matapos ang isang maikling pagpos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakatuon ang kanyang konsentrasyon sa pandama kung nasaan ang tunay na Xavion. Pagkatapos lamang, isang hindi malinaw na imahe ang lumitaw sa ulo ni James. Ito ay ang sandali kung kailan ang Xavion ay naging materialized, isang sandali lamang sa puwang na ito. Ang lalaki ay mabilis na gumawa ng ilang mga clones, at ang pangkat ng mga ito ay naghiwalay at nagpunta sa iba't ibang direksyon. Maingat na naobserbahan ni James ang mga sandaling iyon. Ito ba ito? Kalaunan ay pinili ni James ang isa sa mga clones sa kabila ng pakiramdam na medyo nagdududa. Pagkatapos, mabilis siyang sumunod sa clone, na malamang na ang tunay na Xavion. Sa kabilang banda, si Xavion ay naglalakbay sa isang mataas na bilis dahil alam niya na mayroon siyang isang payat na pagkakataon na manalo laban kay James sa ngayon. Habang siya ay gumagalaw sa espasyo, pinakawalan ni Xavion ang mga bahagi ng kapangyarihan ng karma na hindi niya maabsorb sa kanyang paligid. Nag-iwan siya ng isang landas ng kaguluhan at pagkawasak sa likuran niya dahil ang puwang sa paligid niya ay nasira ng karma. Darn it!
Sinumpa ni Xavion ng malakas habang kinuha niya ang aura ni James. Nagawa niyang makilala ang pagitan ko at ng aking mga clones. Agad na pinalawak ni Xavion ang kanyang zen at nascan ang lugar sa paligid niya. Di nagtagal, nakita niya ang pagkakaroon ng isang natatanging espiritual na bundok na may maraming lakas ng langit at lupa. Ang bundok ay protektado din ng isang napakalakas na porma sayon. Isang ideya ang nangyari sa Xavion. Ang tanging pagpipilian na mayroon siya ngayon ay upang maakit si James sa isang lugar na may iba pang mga mahusay na magsasaka at gamitin ang kanilang tulong upang maalis si James. Si Xavion ay nag-teleport at tumungo sa direksyon ng espiritual na bundok sa susunod na instant. Tulad ng nawala si Xavion mula sa lugar, si James ay naging material sa lugar na iyon makalipas ang ilang segundo. Sa palagay mo maaari kang tumakas sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5619. James ay nagkaroon ng isang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha habang tinitigan niya ang direksyon kung saan naglalakbay si Xavion. Nag-teleport siya at sinundan si Xavion. Ayon sa iba't ibang mga sinaunang talaan, ang mga tao ng mundo ng Anserelos ay umunlad at nakamit ang maraming magagandang nagawa sa kasaysayan. Hindi mabilang na mga grupo at karera ang naganap sa oras na iyon. Maraming mga bihasang at karampatang magsasaka ang ginawa mula sa mga pangkat na ito, at ang mga taong iyon ay nagpatuloy upang lumikha ng iba't ibang mga sekta at samahan sa buong mundo ng Anserelos. Sa kanyang desperasyon, nagpunta si Xavion sa espiritual na bundok. Nag-trigger siya ng porma sayon na inilagay sa paligid ng bundok nang makarating siya sa paanan ng bundok. Si Xavion ay tumagal ng ilang mga hakbang pabalik habang napakalawak na enerhiya na lumusot sa kanya. Tulong, mangyaring tulungan mo ako. Malakas na tumawag si Xavion. Ang kanyang tinig ay bumagsak sa lugar habang nagdadala ito ng malaking halaga ng enerhiya ng Sonic. Sa kabilang banda, ang isang magandang talon ay matatagpuan sa isang tahimik, nasirang lugar ng espiritual na bundok. Mula sa malayo, ang tubig ng ilog ay bumababa ng talon ay tila malinaw na kristal. Gayunpaman, sa mas malapit na pag-iinspeksyon, mapapansin ng isang tao na ang talon ay talagang nilikha mula sa mga mahiwagang inskripsyon. Isang ginang ang nakaupo sa isang patag na bato na matatagpuan malapit sa ilalim ng talon. Siya ay may mahaba, malaswang buhok, at nakasuot siya ng puting damit. Ang ginang ay nagbigay ng isang dalisay at ethereal na hangin bilang isang malabo na halo na kumikinang sa kanyang anyo. Whoosh! Ang isang tao ay nagpatulong ng ilang mga hakbang na malayo sa ginang sa sandaling iyon. Bumaba siya sa isang tuhod at iniulat, "Ang aking ginang, may nagpakita sa labas ng aming teritoryo at nag-trigger ng pagbuo." Tila hinabol sila. Dapat ba tayong gumawa ng anumang bagay tungkol dito? Kung narito si James, makikilala niya ang ginang na nakaupo sa bato ay walang iba kundi si Lady Wiccalia. Tumayo si Lady Wiccalia at pinakawalan ang kanyang zen upang suriin kung ano ang nangyayari sa labas. Bigla, pinatay niya ang kanyang mga browser. "Ano ang bagay, Lady Wiccalia?" tanong ng lalaki. Ang ginang ay may isang nakamamanghang hitsura sa kanyang mga mata habang siya ay tumugon, "Naramdaman ko ang pagkakaroon ng napakalawak na kapangyarihan ng karma." Karma. Ang lalaki ay tila medyo nalilito. Sinabi ni Lady Wiccalia sa isang malambot na tinig, "Hindi ako sigurado kung ano ito, ngunit tila nauugnay ito sa akin kahit papaano." Matapos sabihin iyon, nag-teleport si Lady Wiccalia at naging materialized sa labas ng porma sayon. Tumayo siya sa harap ng nasugatan na Xavion at nagtanong sa isang patag na tinig, "Sino ka? Bakit ka napunta sa aking dojo?" Tumingin si Xavion sa magandang ginang. Naramdaman niya na mayroon siyang mga kapangyarihan sa itaas ng ranggo ng quasi-transcendental bliss. Bagaman hindi makumpirma ni Xavion kung ang ginang ay pumasok sa ranggo ng transcendental bliss, gayunpaman napansin niya na ang aura at paglilinang ng ginang ay higit sa kanya. Nagmamadali si Xavion, Ako si Xavion Yeftero. Sinusubukan ako ng isang baliw. Mangyaring tulungan mo ako." Panipi. Whoosh! Noon lang, si James ay naging material sa paanan ng bundok. Sa sandaling nakita niya ang ginang, pinalawak ni James ang kanyang mga mata sa pagkalito. Tinanong niya, "Ano ang ginagawa mo dito?" Nakatitig lang si Lady Wiccalia kay James nang walang sinasabi. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng kakaibang tao sa kanyang tanong. Siya iyon.
Panipi, nagdarted si Xavion at nagtago sa likuran ni Lady Wikalia. Tinuro niya si James. Iyon ang baliw na nagsisikap na patayin ako. Panipi. Ang dalawa ay hindi kabilang sa oras na ito at puwang. Dapat kang bumalik sa kung saan ka nanggaling. Ang Lady Wikalia ay sumulyap sa parehong lalaki kalmado. Wala siyang clue kung paano siya nakakonekta sa dalawang lalaking iyon. Gayunpaman, maramdaman niya ang kapangyarihan ng karma na nakatali sa tatlo sa kanila. Teknikal na pagsasalita, isa lamang sa mga kalalakihan na iyon ang konektado sa kanya, at isang napakalaking halaga ng kapangyarihan ng karma ang kasangkot sa kanilang relasyon. Gayunpaman, hindi makikilala ni Lady Wikalia kung sino ang taong iyon dahil ang dami ng karma na natamo ay napakalayo. Mas gugustuhin niyang hindi makisali sa pangyayaring ito. Lady Wikalia. Inayos siya ni James ng isang matigas na titig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5620. James ay hindi inaasahan na makilala ang Lady Wikalia sa answer loose. Hindi niya maiwasang magtaka kung ang ginang sa harap niya ay hindi Lady Wikalia. Marahil sila ay simpleng dalawang tao na mukhang magkapareho. Ikaw ba si Lady Wikalia? Tinitigan siya ni James. Bahagyang sumimangot si Lady Wikalia, ngunit hindi niya binigyan ang pag-iisip ni James. Karamihan sa mga tao ay nakarinig ng pangalan ni Lady Wikalia mula noong siya ay itinuturing na isa sa mga piling tao na magsasaka sa Answer Alto. Mangyaring iligtas ako. Tumingin si Xavion kay Lady Wikalia at nagsabing pakiusap, kung hindi mo ako tutulungan, tiyak na mamamatay ako sa kanyang mga kamay. Si Lady Wikalia ay walang balak na makialam sa isyong ito. Nararamdaman niya na magkakaroon siya ng mapanganib na halaga ng karma kapangyarihan kung siya ay makagambala. Sa kanyang antas ng ranggo ng paglilinang, nais niyang iwasan ang pag-akit ng anumang karma kung posible. Si Lady Wikalia ay pansamantalang nawala sa pag-iisip. Lumipat, nagsimula si James. Hindi mahalaga sa kanya kung ang ginang ay ang tunay na Lady Wikalia. Ang lahat ng pag-aalaga ni James ay ang kanyang misyon upang paksain ang Xavion. Walang interes si James na manatiling mas mahaba sa oras at espasyo na ito. Nais niyang mabilis na mapupuksa ang Xavion upang makabalik siya sa kanyang mundo sa kasalukuyan. Nang marinig ang mga salita ni James, sa wakas ay naging desisyon si Lady Wikalia. Nagpasya siyang tulungan si Xavion. Kahit na maaaring magkaroon siya ng karma, nadama ni Lady Wikalia na maaari lamang siyang mapabuti sa kanyang pagsasanay at paglilinang kung nahaharap niya kung ano ang kapalaran na dinala sa kanyang ulo. Kung patuloy niyang iwasan ang mga problema o posibleng mga panganib, maaaring hindi na ma-advance pa si Lady Wikalia sa kanyang paglilinang. Marahil ito ay isang pagsubok para sa kanya. Matapos maipasa ang pagsubok na ito, maaaring maabot niya ang mas mataas at sumulong sa maalamat na ranggo ng Years 1. Dapat kang umalis. Tutulungan ko ang lalaking ito, patag na sinabi ni Lady Wikalia. Walang anuman ang damdamin sa kanyang tinig, ngunit tila nagdadala ito ng isang tiyak na timbang o puwersa na gagawing sinusunod ng sino man ang kanyang utos. Kahit na si James ay itinuturing na maikling pag-iwan sa pakikinig sa kanyang mga salita. Sa kabutihang palad, pinamamahalaan niya na manatiling nakatayo sa kanyang pwesto dahil sa kanyang malakas na lakas sa pag-iisip. Itinaas ni James ang Suprema's Sword at itinuro sa Xavion. Dapat ko siyang patayin ngayon. Papatayin ko ang sinumang nakatayo sa aking paraan. Kung hindi tinanggal ni James ang Xavion ngayon, ang huli ay maghihiganti laban kay James sa sandaling mabawi niya ang katawan ng Obsidian. Ito ay maaaring ang kanyang tanging pagkakataon na patayin si Xavion. Pinakawalan ng Lady Wikalia ang isang chuckle. Ang kanyang mga mata ay lumibot kay James. Sa palagay mo may kakayahang gawin mo iyon. Sa answer loose, walang nakakasama sa mga napagpasyahan kung ibigay ang aking proteksyon. Panipi. Ganun ba? Nagdilim ang mukha ni James. Nararamdaman niya ang malakas na aura na nagmula sa ginang, at mausisa siyang malaman kung gaano kaganda ang isang manlalaban. Itinaas ni James ang Suprema's Sword at teleport. Sa isang flash, lumitaw siya sa harap ni Lady Wikalia at sinaksak ang kanyang tibak patungo sa kanyang dibdib. Kapag ang dulo ng talam ay ilang sentimetro lamang ang layo mula sa pag-abot sa katawan ni Lady Wikalia, mahinahon na itinaas ng ginang ang kanyang kamay at hinawakan ang talam ng Suprema's Sword sa pagitan ng kanyang index at gitnang daliri.
Sinubukan at nabuo ni James ang higit na kapangyarihan upang itulak ang Taebak pasulong. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi siya makagalaw ng kalamnan. Siya ay sa halip ay nasira. Hindi inaasahan ni James na ang ginang, na pinaghihinalaang siya ay Lady Wiccalia, ay madaling mag-atake mula sa kanya. Noon lang, ang Lady Wiccalia ay nag-channel ng kanyang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng Suprema's Sword patungo kay James. Ang puwersa ng kanyang pag-atake ay nagpadala kay James na lumilipad sa hangin. Sa wakas ay pinamamahalaang ni James ang kanyang sarili sa isang malayong lugar. Bigla, naglabas siya ng isang bibig ng dugo. Samantala, si Xavion ay nasa isang pagkabigla habang nasasaksihan niya ang mga kapangyarihan ni Lady Wiccalia. Anong lugar at oras na ako natapos na dumating? Ang Xavion ay huminga ng malalim. Sa kabilang dako, tinanong ni James sa isang mahigpit na tinig, Lady, pinipilit mo bang protektahan ang lalaking iyon, Xavion? Tulad ng sinabi ko, hindi ko siya papayag na mamatay. Kahit papaano, hindi siya mamamatay dito sa aking lugar ngayon, mahigpit na sagot ni Lady Wiccalia. Malawak na ngumisi si Xavion nang marinig ang kanyang mga salita. Pagkatapos, sumigaw siya kay James, James Caden, dapat mong makuha muna ang pahintulot na ito ng magandang ginang bago ako patayin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5621. James ang mukha ay naging kakilakilabot. Ang matagumpay na ekspresyon ni Xavion ay nagalit sa kanya, at nagnanais siya ng wala kundi ang Shred Xavion. Gayunpaman, kasama ang Lady Wiccalia sa paraan, hindi niya matouch ang Xavion. Hayaan, sinulyapan ni Lady Wiccalia si Xavion at pagkatapos ay pinangunahan siya sa espiritual na bundok. Sa ilalim ng galit na tingin ni James, sinundan ni Xavion si Lady Wiccalia. Bago ganap na mawala mula sa pagtingin, umikot si Xavion at sumigaw, matapos kong ibalik ang aking lakas, pupunta ako para sa iyong buhay, James. Nagalit, sinampal ni James gamit ang kanyang Taebak. Ang isang nakasisindak na enerhiya ng Taebak ay sumisid sa hangin at lumubog patungo sa espiritual na bundok. Si Lady Wiccalia, na pumasok na sa pagbuo, ay kumaway sa kanyang kamay. Ang mga mahiwagang inskripsyon ay naging materialized at hinarang ang malakas na pag-atake ni James. Kaagad pagkatapos, isang kamangha-manghang palad ang lumusot kay James. Si James ay sinaktan at sumabog sa universo. Iwanan. Hindi ako magpapakita ng awa kung papasok ka ulit sa aking teritoryo. Ang boses ni Lady Wiccalia ay tumunog sa tainga ni James. Sa starry space sa labas ng universo, si James ay nagpalabas ng isang bibig ng dugo. Si Lady Wiccalia ay napakalakas at madaling tinanggihan si James. Kung determinado siyang patayin siya, wala siyang pagkakataon na mabuhay. Mapahamak ito, galit na sinumpa ni James. Malapit na siya sa pagpatay kay Xavion, ngunit biglang lumitaw at namagitan si Lady Wiccalia. Mabilis na pinalaya ni James ang kanyang sarili. Siya ay naguguluhan kung bakit si Lady Wiccalia ay nasa Answer Lows. Kung siya ang tunay na Lady Wiccalia ay hindi sigurado. Maaari pa rin siyang maging nakaraang buhay ni Lady Wiccalia. Nakakalito ang sitwasyon. Gayunpaman, ang isang bagay ay sigurado. Hindi pinatay ni James si Xavion kasama si Lady Wiccalia na nagpoprotekta sa kanya. Kailangan niyang malaman ang pagkakakilanlan ni Lady Wiccalia. Inaktibo ni James ang landas ng buhay, at mabilis na nakabawi ang kanyang mga pinsala. Bagaman nasugatan siya ni Lady Wiccalia, hindi sila nakamamatay. Kaya, madali siyang gumaling. Iniwan niya ang starry space at tumungo sa susunod na universo. Pagkatapos, nagpunta siya sa pinakamaunlad na planeta at pumasok sa pinaka-nakagaganyak na lungsod. Nagpunta si James sa pagtatanong tungkol sa Lady Wiccalia. Matapos magtanong sa paligid, nalaman niya ang ilang impormasyon tungkol sa kanya. Nakakagulat, hindi siya tinawag na Lady Wiccalia. Sa halip, dumaan siya sa palayaw na si Teresa. Mula sa pagsisiyasat ni James, ang tunay na pangalan ni Teresa ay Zizel, at siya ang pinuno ng isang super-orthodox sa Answer Lows. Ang super-orthodox na pag-aari niya ay tinawag na sekta ng Seraphac. Ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan at nireranggo sa nangungunang 10 sa Answer Lows. Si Zizel ang pinuno ng sekta. Siya ay lubos na malakas at pumasok sa ranggo ng Transcendental Bliss. Matapos malaman ang higit patungkol sa Zizel, marami pang mga katanungan si James.
Ang kanyang mga browser ay nabigo sa pagkabigo habang pinag-isipan niya. Una sa lahat, tinawag siyang Zizzle. May kaugnayan ba siya sa Lady Wikalia at ang Zizzle sa hinaharap na alam ko? Pangalawa, hindi ba nabalitaan na mawawala ang lahat ng emosyon at kagustuhan pagkatapos pumasok sa ranggo ng Transcendental Bliss? Dapat, ang isa ay hindi na magiging isang kompletong buhay na nilalang at maging isang pagkakaroon na katulad ng isang makalangit na landas pagkatapos maabot ang ranggo na iyon. Gayunpaman, ang babaeng nakilala ko ay tila mayroon pa ring emosyon. Si James ay kasalukuyang nasa panahon ng Answerloos. Siya ay mula sa hinaharap na panahon at walang alam tungkol sa Answerloos. Ang kilalang makasaysayang panahon ng Dark World ay matapos na masira ang site ng mga ninuno. Maraming mga taon matapos na masira ang site ng mga ninuno, lumitaw muli ang Halcyon Road. Pagkatapos nito, ang hindi mabilang na karera ng Tenebrae ay nahahati sa dalawang paksayon, at ang madilim na mundo ay nakabaligtad. Bagaman may mga pagbanggit sa panahon ng Answerloos sa mga sinaunang libro ng panahon na nagmula siya, walang mga detalye tungkol dito. Ang panahon ng Answerloos ay halos napawi mula sa kasaysayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5622. Zizzle, ang pinuno ng sekta ng SECHIC, ay isang pambihirang powerhouse sa ranggo ng Transcendental Bliss. Isa siya sa pinakamalakas sa Answerloos. Ang sekta ng Seraphic ay malakas. Ngayon na si Xavion ay pumasok sa sekta ng Seraphic, mahirap para sa pagpatay sa kanya ni James. Nadama ni James ang nadarama matapos malaman ang higit pa tungkol sa Zizzle. Kapag ang katawan ng obsidian ng Xavion ay nakuhang muli, hindi na niya kakailanganin ang proteksyon ni Zizzle. Pagkatapos nito, ang mga pagkakataon ni James na pumatay sa kanya ay magiging mas payat. Nag-isip si James. Matapos ang isang maikling pagmumuni-muni, nagpasya siyang manatili sa panahon ng Answerloos ng mas mahaba. Sa ngayon, nais niyang makahanap ng isang lugar upang mag-concentrate sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang. Desidido siyang manatili sa pag-iisa hanggang sa siya ay sapat na malakas upang patayin si Xavion. Ang unang hakbang upang talunin ang Xavion ay upang makahanap ng isang paraan upang malampasan ang kanyang obsidian na katawan. Kung walang kontra sa katawan ng obsidian, imposibleng patayin siya. Gayunpaman, si James ay walang pahiwatig kung saan siya makakapunta sa Answer Alto. Tanong ni James sa paligid, nagtitipon ng karagdagang impormasyon tungkol sa panahon ng Answerloos. Di nagtagal, nagkaroon siya ng isang magaspang na pag-unawa sa panahon. Mga primitive na inskripsyon ng tao. Matapos makuha ang karagdagang impormasyon, natutunan ni James ang mga tao na namuno sa kasalukuyang panahon. Bagaman ito ay isang panahon kung saan maraming nakipaglaban para sa hegemony, ang mga tao ay labis na pinalakas ang natitira. Ang mga primitive na inskripsyon ng mga tao ay umiiral pa rin sa panahon ng Answerloos at hindi pa nawala. Nasa kamay sila ng isang super-orthodox, ang sekta ng Hagios. Ang pinuno ng sekta ng Hagios ay isang nangungunang powerhouse ng lahi ng tao at tumayo sa tuktok ng hierarchy ng kuryente. Tulad ni Zizzle, siya rin ay isang powerhouse sa ranggo ng Transcendental Bliss. Ang mga primitive na inskripsyon ng mga tao sa panahong ito ay katulad ng mga natutunan ko mula sa Primal Mantra. Matapos malaman ang higit patungkol sa mga tao sa kasalukuyang panahon, nais ni James na bisitahin ang sekta ng Hagios upang masiyahan ang kanyang pagkamausisa. Sa huli, nagpasya siyang pumasok sa sekta ng Hagios at linangin doon hanggang sa makarating siya sa ranggo ng Quasi-Bliss. Samantala, kailangan din niyang pag-aralan ang mga obsidian na katawan at makahanap ng isang paraan upang kontrahin ang Xavion. Sa pamamagitan lamang ng pag-neutralize ng obsidian na katawan ni Xavion ay magkakaroon siya ng pagkakataon na patayin siya. Matapos gumawa ng isang desisyon, mabilis na umalis si James sa universo kung saan matatagpuan ang sekta ng Hagios. Malawak at walang hanggan ang Answer Alto, na binubuo ng hindi mabilang na mga rehiyon at universo. Ang sekta ng Hagios ay matatagpuan sa isang pangunahing rehiyon ng Answerloos. Di nagtagal, dumating si James sa isang maunlad na universo. Pansamantalang siya ay nanirahan sa isang lungsod na malapit sa sekta ng Hagios at naghintay ng isang pagkakataon na sumali sa sekta. Gayunpaman, ang pagkakataon ay hindi kailanman bumangon kahit na maghintay ng mahabang panahon.
Ang sekta ng Hagios ay hindi naghahanap upang mag-recruit ng mga alagad anumang oras sa lalong madaling panahon. Kung walang isang conference, magiging matigas para kay James na sumali sa sekta ng Hagios. Ang sekta ng Hagios ay puno ng mga powerhouse. Kahit na sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pag-sneak ay magiging mahirap. Narinig mo ba ang tungkol sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa Halcyon Road kamakailan? Oo, narinig ko ang mga hindi kilalang nilalang at makapangyarihang nilalang ay lumitaw sa pagtatapos ng Halcyon Road. Ang sekta ng Hagios ay tumawag sa mga powerhouse mula sa buong Ansar Alto para sa isang pulong upang talakayin ang isang ekspedisyon upang siyasatin ang sitwasyon. Si James ay sinasadya na narinig ang isang pag-uusap at natutunan ang mahalagang impormasyon. Ang Halcyon Road. Nanginig ang katawan ni James. Maraming karera ang nagpunta sa digmaan dahil sa Halcyon Road. Mula sa naintindihan niya, ang kalsada ng Halcyon ay ang tanging paraan upang maipasok ang ranggo ng Transcendental Bliss. Makakatagpo ang isang aksidente kung sinubukan ng isang tao na maabot ang ranggo ng Transcendental Bliss sa labas ng Halcyon Road. Ayon sa naitala na kasaysayan ng kanyang panahon, maraming mga powerhouse sa ranggo ng Quasi-Bliss ang pumasok sa Halcyon Road. Gayunpaman, nawala sila at hindi na bumalik. Walang nakakaalam kung ang mga powerhouse na ito ay buhay pa o hindi. Ano ang nasa dulo ng Halcyon Road? Sumimangot si James. Plano niyang gamitin ang pagkakataon upang makapasok sa sekta ng Hagios at makipagsapalaran sa Halcyon Road. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5623. Tulad ng pagkalat ng balita, ang mga powerhouse ng iba't ibang mga sekta ay agad na nagpadala ng mga alagad sa Hagios sect na binuksan ng sekta ng Hagios ang kanilang pagbuo at gate, na pinapayagan ang mga powerhouse mula sa buong Ansarelos na pumasok. Ang isang pagkakataon para kay James na pumasok sa sekta ng Hagios sa wakas ay dumating. Dumating siya sa bundok ng sekta ng Hagios ngunit agad na naharang ng mga gwardya. Ipakita ang iyong paanyaya. Nahuli si James. Mabilis niyang binawi ang kanyang sarili at sinabi na nakangiting, wala akong paanyaya. Partikular kong gumawa ng paglalakbay dito matapos malaman ang tungkol sa balita. Paumanhin. Hindi ka pinahihintulutan ang pagpasok ng walang paanyaya. Si James ay tinanggihan ang pagpasok pagkatapos ng hindi pagtupad ng isang paanyaya at walang pagpipilian kundi umalis sa ngayon. Sa kasamaang palad, kulang din siya ng lakas upang makapasok sa sekta ng Hagios. Naghintay si James sa labas at pinapanood ang mga powerhouse na nagdadala ng kanilang mga alagad sa sekta ng Hagios upang lumahok sa komperensya. Kasabay nito, sinubukan niyang malaman ang higit patungkol sa maalamat na Halcyon Road. Di nagtagal, nagkaroon siya ng isang magaspang na pag-unawa sa kalsada ng Halcyon. Ang kalsada ng Halcyon ay ang pinakamalalim na daanan sa madilim na mundo. Nagkaroon ng isang alamat na kumalat sa gitna ng iba't ibang karera ng Ansarelos. Ayon sa mito, ang madilim na mundo ay walang hanggan. Walang nabubuhay na pagkatao, anuman ang lakas, ay maaaring mag-iwan ng madilim na mundo. Gayunpaman, ang kalsada ng Halcyon ay humantong sa labas ng madilim na mundo. Ang kalsada ng Halcyon ay sinasabing hindi kapani-pani walang mapanganib, at kahit na ang mga nangungunang powerhouse ay mag-iisip ng 2 beses tungkol sa pag-venture doon. Nakakatawa, sumimangot si James at nagbulong, ito ang tanging paraan sa labas ng madilim na mundo. May ibang puwang sa labas ng madilim na mundo. Sa kasamaang palad, walang sino man ang maaaring sumagot sa kanyang mga pagdududa. Di nagtagal, natapos ang komperensya ng sekta ng Hagios. Sa ilalim ng pamumuno ng sekta ng Hagios, ang iba't ibang karera ng Ansarelos ay nagpadala ng mga powerhouse upang makabuo ng isang koponan para sa isang ekspedisyon sa kalsada ng Halcyon. Ang taong nangunguna sa koponan ay isang malakas na miyembro ng sekta ng Hagiok. Bagaman hindi siya ang pinuno ng sekta, ang kanyang lakas ay nasa ranggo ng Transcendental Bliss. Siya ay isang peerless powerhouse at kilalang-kilala sa madilim na mundo. Di nagtagal, maraming mga powerhouse ang umalis sa Ansar Alto at pumasok sa madilim na mundo. Sinundan ni James ang kanilang sinundan. Naramdaman niya ang pinuno ng sekta na si Zizel, sa gitna nila. Dinala pa niya si Xavion kasama niya. Noong nakaraan, ang Xavion ay labis na nasugatan. Gayunpaman,
Iniligtas siya ni Zizel at dinala siya sa sekta ng Seraph. Matapos mag-recuperating ng ilang oras, nakabawi na siya. Pagkatapos, naglakbay siya kasama si Zizel sa sekta ng Hagios para sa komperensya at papunta sa kailaliman ng kalsada ng Halcyon. Sa Zizel sa tabi ng Xavion, si James ay hindi naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Bagaman binago na niya ang kanyang hitsura at aura, pamilyar si Xavion sa kanyang aura. Nag-aalala si James tungkol sa natuklasan ni Xavion. Ang mga pinsala ni Xavion at katawan ng Obsidian ay nakabawi na. Hindi kayang masaktan siya ni James ngayon. Sumunod si James sa likuran ng malaking hukbo. Hindi lang siya ang isa. Maraming iba pang mga powerhouse ay hindi lumahok sa komperensya ng sekta ng Hagios na sumusunod pagkatapos ng hukbo. Kabilang sa mga ito, ang pinakamalakas ay nasa ranggo ng Quasi-Bliss, at ang pinakamahina ay sa Martial Celestial rango. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang mga magsasaka sa ranggo ng Martial Celestial ay hindi kwalipikado na pumasok sa kalsada ng Halcyon. Kung walang tigil silang pumasok, ang kanilang kapalaran ay magtatapos sa kamatayan. Gayunpaman, ito ay isang bihirang pagkakataon para sa kanila. Sa gayon, nais nilang sundin sa kalsada ng Halcyon upang panoorin. Ang sekta ng Hagios ay hindi nag-abala sa grupo at pinayagan silang sundin. Mabilis na lumipat ang pakikipaglaban sa kadiliman. Sa kadiliman, walang pangunawa sa oras. Tila lumipas ang mahabang panahon, ngunit naramdaman din nito na ito ay isang maikling sandali lamang. Bigla, huminto ang pakikipaglaban. Sa aking mga kaibigan na sumusunod sa likuran namin, papasok na kami sa kalsada ng Halcyon. Ito ay isang mapanganib na lugar. Halika sakay. Samantala, ang mga nasa ilalim ng banal na ranggo ng Celestial ay hindi na dapat isulong pa. Panipi. Isang tinig ang tunog, tinatanggap ang mga powerhouse papunta sa lumilipad na pakikipaglaban. Kaagad, maraming mga powerhouse ang lumipad patungo sa pakikipaglaban at sumakay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5624. Just nang magmadilim si James tungkol sa hindi pagkakaroon ng pagkakataon na sumakay sa pakikipaglaban, biglang tinanggap ng sekta ng Hagios ang pangkat na sumusunod sa likuran dahil sa takot na sila ay nasa panganib habang naglalakbay sa kalsada ng Halcyon. Gayunpaman, ang sekta ng Hagios ay mayroong kinakailangan sa ranggo ng paglilinang para sa pagsakay sa paglipad ng pakikipaglaban. Ang mga magsasaka sa ilalim ng banal na ranggo ng Celestial ay hindi pinapayagan sakay. Ang kalsada ng Halcyon ay masyadong mapanganib, at walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Ang mga nasa ilalim ng banal na ranggo ng langit ay hindi maaaring maprotektahan ang kanilang sarili. Kaya, ang sekta ng Hagios ay tumanggi na isama sila. Swoosh, swoosh, swoosh. Maraming mga magsasaka ang sumakay sa lumilipad na pakikipaglaban, kasama si James. Binago na ni James ang kanyang hitsura at aura. Kahit na sumakay siya sa pakikipaglaban, hindi maramdaman ni Zizel at Xavion ang kanyang presensya. Matapos ang lahat ng pagsakay, ang pakikipaglaban ay patuloy na sumulong. Tinitigan ni James ang kamangha-manghang daanan sa kadiliman sa unahan nila. Ito ay hugis tulad ng isang hexagram at tinakpan ng ilang mga mahiwagang teksto. Ang pakikipaglaban ay sumulong ng direkta sa kalsada ng Halcyon. Kaagad pagkatapos, ang isang pormasayon ay na-deploy sa paligid ng pakikipaglaban. Ang marahas na kapangyarihan sa loob ng kalsada ng Halcyon ay walang tigil na sumakit sa pagbuo. Sa kabutihang palad, ang pagbuo ay hindi nasaktan. Si James ay mausisa na naskan ang paligid. Natuklasan niya sa loob ng maalamat na Halcyon Road ay isang madilim at magulong espasyo. Walang kumpletong mga landas na umiiral sa loob ng espasyo, ngunit mayroong ilang mga fragment na mga sign ng mga landas. Ang mga marahas na puwersa ay magkasama upang mabuo ang kakaibang daanan. Kahit na ang lumilipad na pakikipaglaban ay mabilis na gumagalaw, walang katapusan sa paningin. Naisip ni James sa kanyang sarili, kaya't ito ang kalsada ng Halcyon. Ano ba talaga ang nasa loob nito? Bakit inaangkin ng mga susunod na henerasyon na ang isa ay maaari lamang makapasok sa ranggo ng Transcendental Bliss dito? Ang lahat ba ay nauugnay sa panahon ng Answerlos? Hindi mabilang na mga katanungan ang nasa isip ni James. Gayunpaman, walang sino man na maaaring sumagot sa kanya.
Kailangan niyang hanapin ang sagot mismo. Lumipas ang oras ng minuto. Di nagtagal, ang lumilipad na pakikipaglaban ay umalis sa magulong espasyo at pumasok sa ibang rehiyon. Ay ilang iba pang mga puwang sa loob ng lugar. Sa sandaling iyon, bumagal ang paglipad ng pakikipaglaban. Ang mga powerhouse ay nagtipon sa pangunahing bulwagan ng labanan. Ang isang powerhouse mula sa sekta ng Hagios ay kumuha ng isang mapa at sinabi, ang mga pangunahing karera ay sumali sa puwersa noong nakaraan upang mag-set up ng isang pormasayon dito upang maiwasan ang mga marahas na kapangyarihan na pumasok sa madilim na mundo. Gayunpaman, ang mga mahiwagang puwersa ay umaatake sa pagbuo kamakailan. Ang aming misyon ay magtungo sa labas ng pormasayon upang galugarin. Panipi. Ang dakilang nakatatandang sekta ng Hagios, na nakaupo sa pinakamataas na upuan, tumanggo at sinabing, oo. Ang lumilipad na pakikipaglaban ay dahan-daang bumagsak sa lugar at kalaunan ay pumasok sa isa sa mga mundo sa loob ng madilim na rehiyon. Maraming mga powerhouse mula sa iba't ibang mga sekta ng madilim na mundo ang nakalagay sa loob ng mundong ito. Ang pakikipaglaban ay dahan-daang lumapit sa isang espiritual na bundok. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi mabilang na mga powerhouse na may suot na masalimuot na sandata at may hawak na mga sibat ay lumitaw sa paningin. Isang taong may edad na ang lumuhad sa isang tuhod at sinabing, maligayang pagdating, Ginoo. Ang dakilang nakatatanda ng sekta ng Hagios ay naglalakad sa paglipad ng pakikipaglaban. Pagkatapos, ang iba pang mga powerhouse ay sumunod sa kanya. Ano ang nangyayari? Agad na nagtanong si Teresa matapos na bumaba sa pakikipaglaban. Sumagot ang gitnang may edad na, ang mga mahiwagang nilalang ay umaatake sa pagbuo. Naririnig ito, sumimangot si Teresa at sinabing, maaari ba itong isa pang mundo na talagang umiiral sa pagtatapos ng kalsada ng Halcyon? Mayroon bang iba pang mga uri ng mga nabubuhay na nilalang doon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5625. Nobody ay maaaring sagutin ang tanong ni Teresa. Kahit na ang mga naruroon ay mga top-notch powerhouse ng madilim na mundo, kaunti lang ang alam nila tungkol sa Halcyon Road. Walang nakakaalam kung ano ang nasa kalaliman ng daanan. Si James ay tumingin sa paligid. Ang puwang ay napakasolid at katulad ng sa madilim na mundo. Naramdaman ni James ang pagbuo sa hangganan ng mundo. Inalis niya ang kanyang zen sa pormasayon at sa kalaliman ng Halcyon Road. Sa kasamaang palad, ang lugar ay talagang kakaiba, at ang kanyang zen ay hindi maaaring maglakbay ng napakalayo. Ang mga nasa hustong gulang na lalaki ang nanguna sa powerhouse sa espiritual na bundok. Maraming tao ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng bundok. Isang paningin na inaasahang nasa harap nila, na nagpapakita sa labas ng pormasayon. Ang ilang mga itim na figure ay biglang lumitaw sa labas ng pormasayon at nagsimulang pag-atake. Ang mga gwardya na nakalagay sa pagbuo ay agad na kumikilos, na lumaban-laban sa mga mahiwagang nilalang. Gayunpaman, ang mga hindi kilalang mga kaaway ay tulad ng mga espiritual na nilalang. Bigla silang lilito at mawala sa loob ng ilang segundo. Ang parehong sitwasyon ay nangyari ng higit sa 100 beses. Ang mga kaaway na ito ay sumusubok sa tubig. Kapag natuklasan, tatakas sila kaagad at maiwasan ang mga head-on na paghaharap sa mga gwardya. Matapos ipakita ang mga pag-atake sa lahat, sinabi ng supervisor ng mundo, iyon ang lahat, Ginoo. Ipinakita ko sa iyo ang ilang mga okasyon nang sumalakay ang mga misteryosong nilalang. Sa ngayon, hindi kami nakakuha ng anumang impormasyon tungkol sa kanila. Ang mundo sa labas ng pagbuo ay kakaiba. Hindi kami maglakas loob na walang ingat na habulin sila. Ang mga powerhouse sa pangunahing bulwagan ay tumingin sa dakilang nakatatandang sekta ng Hagios, na naghihintay sa kanyang desisyon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ng dakilang nakatatandang sekta ng Hagios, manatili tayo rito ng ilang sandali at tingnan kung ang mga kakaibang nilalang ay muling umaatake. Kung lilito ito, mahuhuli natin sila at mag-usise sa kanila. Ito ay magiging kapaki-pakinabang na malaman ang higit pa tungkol sa kalaliman ng Halcyon na kalaliman bago tuklasin ang mga ito. Walang nakakaalam kung ano ang sitwasyon sa labas ng pormasayon. Kailangan nilang makuha ang mga kakaibang nilalang at pang-extort na impormasyon. Matapos ang isang simpleng talakayan, ang powerhouse ay naayos sa espiritual na bundok.
Maging si James ay inayos upang manatili sa isang maliit na independenteng bahay ng patio. Hindi sigurado si James kung ano ang kalagayan sa labas ng Halcyon Road. Bagaman mausisa at sabik na malaman, ang pangunahing layunin niya ay sumali sa sekta ng Hagios. Nais niyang malaman kung ano ang kanilang mga primitive na inskripsyon at kung magkapareho sila sa mga primal mantra. Umupo si James sa isang pader ng kanyang patio at naskan ang kanyang paligid. Ang pangunahing focus niya ay ang mga alagad ng sekta ng Hagios. Naghahanap siya ng isang pagkakataon na makipag-ugnay sa kanila at makahanap ng isang paraan upang makapasok sa sekta ng Hagios. Ang dakilang nakatatandang sekta ng Hagios ay ang commander ng ekspedisyon, na medyo mahina. Ang layunin ay upang sanayin sila. Bagaman ang mga alagad na ito ay na-recruit kamakailan, ang kanilang mga ranggo ng paglilinang ay kahanga-hanga. Maging ang pinakamahina ay nasa banal na ranggo ng langit. Ang mga alagad ng sekta ng Hagios ay nagtipon. Nakakainis. Ang isa sa mga alagad ay nagpahayag ng kanyang hindi kasiya siya. Tumingin siya sa isang gwapong tao sa tabi niya at sinabing, bakit hindi tayo magtungo sa labas ng Porma Sion at tingnan kung mahahanap natin ang mga kakaibang nilalang na ito. Kung nahanap natin ang mga ito, mahuli natin sila at papuri. Ito ay isang kapuri-puri na kontribusyon na karapat-dapat na kumita sa amin ng pagkakataon na makita ang mga inskripsyon ng aming sekta. Panipi. Oo naman. Gusto kong dumating din. Gusto kong makita kung anong mga kakatwang nilalang ang nasa labas ng Porma Sion. Gaano katindi ang mga ito? Marami sa mga alagad ng sekta ng Hagios ang nagtipon at tinalakay ang pag-iwan ng Porma Sion upang suriin ang sitwasyon. Nang marinig sila ni James, naramdaman niya na dumating ang kanyang pagkakataon. Maaari siyang sumali sa kanila at maging kaibigan sa kanila. Pagkatapos, maaaring lumitaw ang isang pagkakataon para sa kanya na sumali sa sekta ng Hagios. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5626. Sobrang hindi mapakali na mga alagad ng sekta ng Hagios ay natipon, tinatalakay ang pakikipagsapalaran sa madilim na mundo sa labas ng Porma Sion at paghahanap ng mga kakaibang nilalang. Ang nakatatandang alagad sa gitna nila ay isang tao na tumingin ng 30 taong gulang. Nakasuot siya ng isang puting balabal at nagkaroon ng pambihirang aura tungkol sa kanya. Ano sa palagay mo, nakatatanda? Yeah. Tinatawag mo ang mga pag-shot. Tumingin ang grupo sa kanilang senior alagad. Ang tao sa puting balabal ay nagmumuni-muni ng ilang sandali. Pagkatapos, sinabi niya, dahil nais ng lahat na pumunta, tingnan natin. Yay! Panipi! Hayaan mo na! Hayaan mo na! Ang mga alagad ay pump up. Marami silang na-explore ng maraming mga lihim na realidad at pagkasira sa nakaraan. Gayunpaman, hindi pa sila napunta sa mundo sa pagtatapos ng kalsada ng Halcyon. Nagtataka sila tungkol sa kung ano ang lampas sa kalsada ng Halcyon. Halos 100 ng mga ito ay umalis mula sa espiritual na bundok na magkasama. Nang makita silang umalis, mabilis na sumunod si James sa likuran nila. Matapos umalis sa espiritual na bundok, ang pangkat ng mga alagad ay dumiretso sa hangganan. Itinago nila ang kanilang mga ores at pinalampas ang mga gwardya ng patrolang. Di nagtagal, dumaan sila sa pagbuo at nakarating sa isang hindi pamilyar na mundo. Ang mundo sa labas ng Porma Sion ay natakpan sa kadiliman. Ang isang makapangyarihang spatial pressure ay bumagsak sa kanila. Imposibleng tumayo ng matatag sa madilim na espasyo kung sa ilalim ng banal na ranggo ng langit. Ang sinumang nasa ilalim ng banal na ranggo ng langit ay mawawala agad. Kahit na ang kaluluwa ng isang tao ay hindi maliligtas. Ang lakas ng pisikal ay katumbas ng huli na yugto ng quasi-bliss rango. Ang presyon ng hindi kilalang mundo ay wala sa kanya. Sinundan sila ni James mula sa Porma Sion at sumigaw, "Hold on." Ang pangkat ng mga alagad ay mabilis na lumingon at tinitigan si James, na papalapit sa kanila. Naglakad si James, hinawakan ang kanyang mga kamay, at sinabi na nakangiting, "Asterisk ang pangalan ko ay 40. Habang gumagala-gala lang ngayon, nakita ko kayong mga umaalis sa Porma Sion at sinusunod sa pagyuzisa. Saan kayo pupunta? Panipi." Pinananatili ni James ang isang maliwanag na ngiti, umaasa na magreaksyon sila sa kanya. Ang senior alagad ay tumingin kay James, pagkatapos ay pinaalalahanan siya, na nagsasabing,
Hindi ka dapat narito. Mapanganib talaga dito. Tumungo pabalik bago ito huli. Ang layunin ni James ay upang maging kaibigan sa kanila upang magkaroon siya ng pagkakataon na makapasok sa sekta ng Hagios. Naturally, hindi siya mag-iiwan ng madali. Ngunit, Ginoo, naglakad si James at sinabi habang nakangiti, lubhang nakakayusisa din ako sa mundo sa dulo ng kalsada ng Halcyon. Mangyaring dalhin mo ako. Sa walang tigil na panghihikayat ni James, sa wakas ay sumang-ayon ang grupo na hayaan siyang sumali sa kanila sa pagsisiyasat sa hindi kilalang mundo sa unahan. Matagumpay na naghalo si James sa pangkat. Ang pangkat ay binubuo ng 11 tao, 10 lalaki at 1 babae. Ang mga alagad na ito ay ipinadala mula sa iba't ibang mga bundok ng sekta ng Hagios. Sila ang pinaka-natitirang at nangangako ng mga alagad ng kani-kanilang mga rehiyon. Lahat sila ay nasa Holy Celestial ranks. Kung walang potensyal, hindi nila maabot ang gayong taas sa kanilang mga ranggo ng paglilinang. Ang pinuno ng pangkat ay si Halevi Zimlock. Siya ay isang alagad ng pinuno ng sekta ng Hagios, at ang kanyang katayuan sa sekta ng Hagios ay medyo mataas. Siya ay nasa pagkumpleto ng Holy Celestial rank at malapit na maabot ang ranggo ng Quasi-Bliss. Matapos sundin ang grupo para sa isang habang, natutunan ni James ang tungkol sa mga background ng mga alagad na ito. Si Halevi ang pinakamalakas sa pangkat. Kahit na, ang iba ay mga mahuhusay na alagad pa rin mula sa iba't ibang mga espiritual na bundok ng sekta ng Hagios. Pinagkadalubhasaan nila ang iba't ibang mga supernatural na kapangyarihan at may napakalakas na lakas, ang grupo ay sumulong sa kadiliman sa ilalim ng pamumuno ni Halevi. Ang tila wala sa loob ng madilim na espasyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5627. Sa kadiliman, naramdaman ni James ang isang hindi pamilyar na enerhiya. Hindi pa niya ito nakatagpo at hindi niya ito matukoy. Beats, isang malupit na ingay ang sum-iris sa katahimikan. Ito ay tunog na parang may napunit o tulad ng dagandong ng isang hindi kilalang nilalang. Ito ay isang kakaiba at hindi mapakali na tunog. Gayunpaman, ang pangkat ng mga alagad ay mga powerhouse sa banal na ranggo ng langit. Sa kanila, ang kakaibang tunog ay walang dapat matakot. Mag-ingat, paalalahanan ni Halevi ang grupo. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang zen sa paligid upang mahanap ang mapagkukunan ng tunog. Gayunpaman, ang kanyang zen ay maaari lamang kumalat ng ilang daang kilometro. Anumang bagay na higit pa ay hindi niya maabot. Maingat din na sinuri ni James ang kanilang paligid. Sa kasamaang palad, wala siyang maramdaman sa kadiliman. Maingat na sumulong ang grupo. Swoosh! Bigla, lumitaw ang isang kakaibang anino, at isang mahiwagang kapangyarihan ang sumisid sa hangin. Agad na yumapekto si Halevi at naglunsad ng isang pag-atake. Ang kanyang mga kapangyarihan ay humarap sa kakaibang anino, ngunit siya ay kumatok sa epekto. Mabilis na tumalon si James sa hangin, nahuli kay Halevi, at kinaladkad siya sa kaligtasan. Matapos ibagsak, si Halevi ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Iyon ang ilan na talagang kakaibang kapangyarihan. Ang ekspresyon ni Halevi ay solemna. Sigurado ka ba, Halevi? Ano ang impyerno? Ang grupo ay nagtipon-tipon, naskan ang kanilang paligid ng waster. Hindi nakita ni James ang aktwal na hitsura ng mahiwagang anino. Matapos mabawi ni Halevi ang kanyang sarili, lumingon siya kay James at nagsabing pasasalamat, salamat. Panipi. Inikat ni James ang kanyang kamay at sinabing, hindi ito malaking pakikitungo. Parin, ano ang bagay na ngayon? Napakabilis nito. Si Halevi ay nanginginig ang kanyang ulo at tumugon, hindi ko rin nakita kung ano ito. Nakita ko lang ang isang malilim na figure na kumikislap ng nakaraang 79 na bigla. Ipinikit ni Halevi ang kanyang mga mata at na-replay ang eksena sa kanyang isip. Kawisan siya ng kamay at muling nilikha ang eksena sa harap ng lahat. Pinahintol niya ang eksena ng eksakto nang harapin niya ang mahiwagang anino. Lahat ay nakatitig sa eksenang inaasahang nasa harap nila. Malabo ang eksena, katulad ng kung kailan biglang tumahimik ang isang pelikula. Maaari lamang nilang gawin na ang anino ay hindi isang tao. Walang sino man ang maaaring makilala ang hindi kilalang nilalang. Paalalahanan muli si Halevi, dapat tayong mag-ingat. Ang mahiwagang anino na ito ay napakalakas. Nagawa nitong masaktan ako pagkatapos lamang ng isang maikling paghaharap. Gayunpaman,
Ang paghuhusga sa kung paano ito nagtatago lamang sa kadiliman, marahil ay hindi ito malakas. Kung magtutulungan tayo, dapat nating makuha ito. Bagaman nasugatan si Halevi, nakakuha siya ng isang magaspang na pag-unawa sa mahiwagang lakas ng anino. Tinapos niya ang kanilang kalaban ay natatakot sa kanila. Sa makatuwid, nagtago ito sa kadiliman. Ang opinyon ni James ay naiiba sa kanyang. Nais niyang lumingon at bumalik sa mundo ng hangganan. Gayunpaman, hindi niya nais na makaligtaan ang pagkakataon na sumali sa sekta ng Hagios. Kung aalis siya, mahirap na dumating sa pamamagitan ng isa pang pagkakataon. Sa huli, nagpasya siyang huwag magsabi ng anuman at sumunod sa grupo. Sa kadiliman, walang pangunawa sa oras. Kahit na si James ay walang ideya kung gaano katagal sila ay naglalakbay sa kadiliman. Kung naramdaman ni James na siya ay nasa isang pag-aalinlangan at nawala sa madilim na espasyo, biglang lumitaw ang isang kastilyo sa kanilang larangan. Ito ay isang itim na kastilyo na lumulutang sa kadiliman. Ito ay mukhang napakakamangha-manghang na parang biglang lumitaw. Kasabay nito, mukhang matagal na itong umiiral doon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5628. Tahimik na naglakbay ang pangkat. Tila sila ay naglalakbay ng walang hanggan at nawala sa kadiliman. Kapag nagsimula silang mag-alala, isang mahiwagang palasyo ang lumitaw sa unahan nila. Matapos mapansin ang palasyo, ang lahat ay tumigil sa kanilang mga truck. May nangunguna sa amin. Ang lahat ay nakatitig sa malaking palasyo. Hayaan itong suriin ito, sabi ni Halevi. Sumunod ang grupo sa likuran ni Halevi at nagmarcha patungo sa palasyo. Di nagtagal, nakarating sila sa labas ng gate ng palasyo. Ang palasyo ay napakalaki, nakatayo na halos 100,000 metro ang taas. Itim ang gate ng palasyo at mahigpit na isinara. Ang ilang mga mahiwagang inskripsyon ay inukit sa gate ng bato. Maging si James, na may kasanayan sa mga inskripsyon, ay hindi pa nila nakita. Wala siyang ideya kung aling lahi ang kanilang pag-aari. May nagtanong sa isang grupo, bakit may palasyo dito? Ang isa pang alagad ay lumakad at tumayo sa harap ng gate. Inabot niya, sinusubukan na itulak buksan ang gate. Nang makipag-ugnay siya, isang itim na ilaw at isang malakas na puwersa ang lumitaw mula sa gate. Ang alagad, na nasa gitnang yugto ng banal na ranggo ng Celestial, ay sumabog. Sa kabutihang palad, mabilis na nahuli siya ni Halevi bago siya kumatok. Matapos mailagay ni Halevi ang alagad, lumapit siya sa gate. Ang iba ay sumunod sa likuran niya. Tumayo ang grupo sa harap ng gate at naobserbahan ito. Ano ang nakasulat dito? Hindi ko ito mababasa. Hindi natuklasan ang mga inskripsyon. Ang pangkat ay tinalakay sa gitna ng kanilang sarili. Sumimangot si Helvi at sinabing, hindi pa ako nakakita ng mga nasabing inskripsyon. Lumabas ka ng paraan. Susubukan kong pilitin ang bukas na gate. Naririnig ito, lahat ay tumalikod. Tumayo si Halevi sa lugar, at isang malakas na aura ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga mahiwagang runes ay nagpalipat-lipat sa kanyang mga palad upang makabuo ng isang malakas na puwersa. Break! Tumalon siya sa kalagitnaan ng hangin at itinulak ang kanyang palad sa itim na gate. Ang kanyang kakilakilabot na pag-atake ng palma ay tumama dito. Boom! Ang paligid ay nanginginig na parang babagsak. Ang ilang mga bitek ay lumitaw sa madilim na puwang sa paligid ng gate at kumalat tulad ng mga webs ng spider. Sa kasamaang palad, ang itim na gate ay hindi nasaktan. Ang itim na palasyo ay tila matatag na nakaugat sa kadiliman. Kahit na ang isang powerhouse tulad ni Halevi, na nasa pagkumpleto ng Holy Celestial Rank, ay hindi maaaring ilipat ito. Muli, nadagdagan ni Halevi ang lakas ng kanyang pag-atake. Gayunpaman, isinara pa rin ang gate. Halika, hindi ako naniniwala na hindi ko masisira ang gate na ito. Mapahamak ito. Patuloy na inaatake ni Halevi ang gate ng palasyo. Sa bawat oras, aabutin niya ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang kanyang mga pagtatangka ay walang saysay. Kalaunan, pagod na siya. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa langit at lumapag sa lupa. Pagkatapos, sinabi niya na walang magawa, ang pintuan ng bato ay masyadong matatag. Hindi ko ito masira kahit na matapos gamitin ang lahat ng aking lakas. Ang nag-iisang babae sa pangkat ay humakbang pasulong. Siya ay may isang kabataan at magandang hitsura. Bigla,
Iminungkahi niya, paano natin susubukan na salakayin ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5629. Good idea. Asang-ayon ako. Dapat tayong kumilos ng magkasama. Panipi. Ang grupo ay nagtipon ng kanilang mga lakas at sinalakay ng sabay-sabay. Ang kanilang kolektibong lakas ay nakakatakot ngunit hindi nagdulot ng malaking pinsala sa gate ng palasyo. Tumayo si James sa malayo na may solemn na ekspresyon. Ang itim na palasyo ay masyadong kakaiba. Naramdaman niya ang isang hindi kilalang kapangyarihan at nakaramdam ng hindi mapakali sa ilang kadahilanan. Siya ay may masamang pakiramdam na ang mga bagay ay hindi makontrol kung ang gate ng palasyo ay binuksan. Gayunpaman, mabilis niyang tinanggal ang pakiramdam. Naglakad si James at sinabing, lumipat. Hayaan mo akong gawin ito. Naririnig ito, ang mga alagad ng sekta ng Hagios ay nakitang mga mata kay James. Ikaw, nagkidding ka ba? Hindi namin mabubuksan ito kahit na matapos na sumali sa mga puwersa. Ikaw lamang sa maagang yugto ng Holy Celestial Rank. Sa palagay mo ba mas malakas ka kaysa sa pinagsama sa amin? Marami sa mga alagad ng sekta ng Hagios ay tumingin kay James na hindi sinasadya. Kailangan kong subukang malaman. May isang pagbuo ng hadlang sa gate ng bato. Ito ay isang advanced na pormasayon na hindi masisira ng lakas ng loob. Ang tanging paraan upang makapasok ay sa pamamagitan ng pag-deciphering ng pagbuo. Naglakad si James at sinuri ang mahiwagang inskripsyon na nakaukit sa gate ng bato. Sa ilalim ng kanyang titig, ang mga inskripsyon ay tila nabuhay at nag-flick sa gate ng bato. Ang mga mahiwagang inskripsyon ay lumitaw sa paningin ni James at Crisscross. Tinangka ni James na gamitin ang primal mantra upang may convert ang mga inskripsyon na ito. Isa-isa, unti-unting binago niya ang mga ito sa kanilang pinakasimpleng mga form. Nagtrabaho ito. Nakaramdam si James. Samantala, ang mga alagad ng sekta ng Hagios ay makikita lamang si James na nakatitig sa gate ng bato. Hindi nila makita ang mga pagbabago sa mga inskripsyon. Ano ang nagtrabaho? Mausisa ang tanong ni Halevi. Sumagot si James, maaari kong matukoy ang pormasayon. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung ano ang nasa loob ng palasyo. Mayroon akong masamang pakiramdam na may kakilakilabot na mangyayari pagkatapos buksan ang gate na ito. Ano ang maaaring magkamali? Marami kaming mga powerhouse dito. Kung maaari mong matukoy ang pormasayon, makarating dito. Kahit na ito ay hindi natin makontrol, ang mga powerhouse sa hangganan ng mundo ay maaaring mag-ingat dito. Tumanggo si James at sinabing, bigyan mo ako ng ilang oras. Pagkatapos magsalita, nakaupo si James sa isang posisyon ng lotus. Nagtayo siya ng isang pagbuo ng oras upang pag-aralan ang mga inskripsyon. Gayunpaman, natanto niya sa lalong madaling panahon ang pagbuo ng oras ay hindi epektibo sa madilim na espasyo. Kahit na matagumpay niyang na-deploy ang pagbuo ng oras, ang paglipas ng oras ay pareho sa labas ng mundo. Hindi masyadong tumira si James dito. Walang mga landas sa hindi pamilyar na madilim na espasyo, kaya makatuwiran para sa konsepto ng oras upang maging wala rin. Kaya, hindi siya masyadong inalog dito. Ibinigay niya ang pagbuo ng oras at nagsimulang pag-aralan ang pagbuo sa gate ng bato. Tinukoy niya ang unang inskripsyon, na nagko-convert ito sa maraming simpleng mga patakaran sa inskripsyon. Pagkatapos, sinimulan niyang ibahin ang anyo ng mga panuntunan sa inskripsyon sa mga komplikadong form. Matapos ang paggastos ng ilang oras sa pag-aaral, sa wakas ay naintindihan niya ang unang inskripsyon. Gayunpaman, marami pang mga inskripsyon sa gate ng bato. Ang mga inskripsyon ay makapal na nakaimpake at patuloy na nagbabago. Sa isang maikling sandali lamang, ang mga inskripsyon ay magbabago sa hindi mabilang na iba't ibang mga form. Kailangan ni James ng mahabang panahon bago ganap na maunawaan ang lahat ng mga inskripsyon. Matapos matagumpay na maunawaan ang unang inskripsyon, napagtanto ni James kung gaano ito kaimahimala. Ito ay makabuluhang mapabuti ang kanyang tresensiya kumpletong sining kung ganap niyang naintindihan ang mga inskripsyon na ito. Kahit na hindi para sa kapakanan ng pagbubukas ng gate ng bato, ang pag-aaral ng mga inskripsyon na ito ay makikinabang sa kanya. Para kay James, ang nakatagpo ng mga inskripsyon na ito ay isang malaking pagpapala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5630.
Ang pangkat ng mga alagad ay natipon sa harap ng gate ng palasyo. Nakatitig sila kay James at nagpalitan ng mga bulong. Nang maglaon, tumigil ang kanilang mga pag-uusap, at ang oras ay tila napakabagal. Bigla, tumayo si James at sinabing, "Ano ang ginagawa mo lahat doon?" Biglang bumabalik ang grupo sa katotohanan. Tinanong ni Halevi, "Paano ito napunta?" 49. Tumanggaw si James at sinabing, "Pinagkadalubhasaan ko na ang mga inskripsyon at dapat nabuksan ang porma sayon." Matapos ang paglilinang ng ilang oras, naging bihasa si James sa mga inskripsyon. Ang pagbuo ng siling ay malakas at nagmula sa mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao. Sa madaling salita, ito ay isang pagbubuklad ng pagbubuo ng isang powerhouse na pinagkadalubhasaan ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao. Naintindihan mo ang pagbuo. Ang isa sa mga alagad ay nagtanong sa alinlangan na ang lahat ay nakatitig kay James sa hindi paniniwala. Mahirap paniwalaan na naintindihan ni James ang pagbuo sa isang maikling panahon. Malinaw na tumanggaw si James. Pagkatapos, lumakad siya patungo sa gate ng bato. Tumingin siya sa pagbuo ng ilang sandali at huminga ng malalim. Anuman ang nakatago sa loob ng palasyo ay isang misteryo. Hindi maiwasang isipin ni James ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang kanyang mga alalahanin. Inihayag ni James ang kanyang kamay at tinawag ang ilang mahiwagang inskripsyon mula sa kanyang palad. Ang mga inskripsyon ay lumubog sa gate ng bato. Ang mga inskripsyon ng gate ng bato ay agad na nagsimulang magbago. Sa isang iglap lamang, marami silang mga pagbabago. Pagkatapos, bigla silang nawala. Ang pangkat ng mga alagad ay labis na nasisiyahan matapos makita ang mga inskripsyon ng pagbuo ay nawala. Ang isa sa kanila ay nasa sabik na sumugod sa gate ng bato. Dahan-daang itinulak niya ang gate, at nakabukas ito. Creak. Ang puwang ay lumaki ng mas malawak hanggang sa ganap na bukas ang gate. Bagaman binuksan ang gate, ang mga alagad ay hindi makakakita ng anuman kundi kadiliman na lampas sa gate. Ang isa sa mga alagad ay tumingin kay James at sinabing, "Why ikaw ay dapat mamuno sa daan?" Walang nakakaalam kung ano ang nakatago sa kabila ng gate ng palasyo. Natatakot ang grupo na mag-advance ng mabilis. Oo naman, lumapit si James sa palasyo nang walang pag-aatubili. Ang pangkat ng mga alagad ay mabilis na sumunod sa likuran niya. Isang madilim na ambon ang nabugbog kay James habang siya ay lumayo sa gate ng bato. Matapos ang pag-ungol sa Black Mist, hindi nagtagal ay tinanggap siya ng isang maliwanag na puwang. Nauna sa kanila ang Grand Palace. Sa paligid ng palasyo ay ang ilang mga haligi ng bato na may mahiwagang mga inskripsyon na nakaukit. Lahat ay tumingin sa palasyo na mausisa. Walang kakaiba, panipi. Ang mga alagad na sumusunod sa likuran ni James ay nag-scan sa lugar. Tinitigan ni James ang pangunahing bulwagan ng palasyo, pagkatapos ay lumapit sa isang pintuan sa tabi nito. Sumunod ang grupo sa kanyang mga hakbang. Matapos dumaan sa pintuan, nakarating sila sa bakuran ng palasyo. Ang bakuran ng palasyo ay binubuo ng isang malawak na tanawin na may mga bundok at ilog. Nagkaroon ng isang napakalaking espiritual na bundok, ngunit sakop ito ng mga itim na ambon. Nararamdaman ni James ang isang hindi normal na kapangyarihan na nagmula sa malayong espiritual na bundok. Ang isang nakakatakot na pag-iral ay dapat na selyadong dito. Agad na napansin ni James ang mali. Lumingon siya kay Halevi at sinabing, "Sigurado ka bang nais mong sumulong?" Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Halevi, "Siyempre. Bakit hindi? Pinangunahan mo lang ang daan. Kung may mangyayari, makikipag-usap tayo pagkatapos." Sa kanyang katiyakan, patuloy na sumulong si James nang walang pag-aalangan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5631. Sa tingin, naabot nila ang espiritual na bundok na napapaligiran ng itim na ambon. Naramdaman ni James ang isang kakilakilabot na kapangyarihan ng malapit na sila, at isang kakilakilabot na premonition ang lumitaw sa kanyang puso. Bigla siyang huminto sa kanyang mga track. Hindi niya mahulaan kung anong kakilakilabot na mga bagay ang mangyayari kung magpapatuloy pa siya. "Bumalik tayo," sabi ni James. Tumungo pabalik. "Sino ang kidding mo? Marami itong pagsisikap na makapasok dito. Paano tayo maiiwan? Gusto kong makita kung ano ang nasa loob ng espiritual na bundok na ito."
Ang mga alagad ng sekta ng Hagios ay matapang at nais na magpatuloy sa pakikipagsapalaran sa espiritual na bundok. Inilahad sila ni James sa espiritual na bundok at sinabing, lahat kayo ay magpatuloy. Maghihintay ako rito. Hayaan mo, Halevi. Ang pangkat ay lumingon sa Halevi. Hindi siya nag-atubiling at dinala sila patungo sa espiritual na bundok. Samantala, naghintay si James sa lugar. Inscan niya ang paligid at natagpuan na nagbago ang mundo sa loob ng palasyo. Ang lahat ay ginawa mula sa mga panuntunan sa inskripsyon, na mula sa parehong pinagmulan ng pagbuo ng silang sa gate ng bato. Si James ay nagbulong sa isang nakasimangot, anong uri ng powerhouse ang lumikha ng mga mahiwagang at malakas na inskripsyon. Ang mga inskripsyon sa loob ng gate ng palasyo ay lumampas kahit na ang mga primitive na inskripsyon ng mga makapangyarihang karera ng site ng ninuno. Boom! Ang mga saloobin ni James ay nagambala ng ang malakas na pag-rumbling ng isang pagsabog ay nagmula sa espiritual na bundok sa malayo. Ang paligid ay nagsimulang gumuho, at nawasak ang mundo. Bago pa man magreaksyon si James, ang mundo sa paligid niya ay nawasak. Sa susunod na sandali, siya ay na-shroud ng kadiliman muli. Ang mga alagad ng sekta ng Hagios ay lumitaw sa harap niya. Nagkaroon sila ng maputlang mukha at nasugatan. Ano ang nangyari? Frantically tanong ni James. Ang mga browser ni Halevi ay mahigpit na kumalas. Sumagot siya, hindi ko alam. Nang makalapit kami, isang malakas na puwersa ang lumusot sa amin. Kaagad pagkatapos, nawala ang aming mga kapangyarihan. Mabilis na naramdaman ni James ang mga alagad sa harap niya at natagpuan na wala na silang kapangyarihan o lakas. Mabilis na bumalik, nagbago ang ekspresyon ni James. Inihayag niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang materyal. Ang kanyang mga kapangyarihan ay nakabalot sa mga alagad at itinaas ito sa hangin. Mabilis na bumalik si James, kasunod ng ruta sa kanyang mga alaala. Grr! Tumakas si James, ngunit isang kakaibang sigaw ang biglang nagmula sa madilim na puwang sa likuran niya. Sa sandaling iyon, isang kakilakilabot na puwersa ang hinabol sa kanya. Agad na isinali ni James ang mga alagad ng sekta ng Hagios sa kanyang kayamanan sa imbakan. Pagkatapos, itinapon niya ang sining ng Tressenciacomplete. Kahit na hindi kumpleto ang Tressencia kompleto na arte, ang katawan ng kanyang hinaharap ay nasa ranggo ng quasi-bliss. Siya ay medyo malakas pa rin matapos ang pagsasama ng kanyang hinaharap na form sa base ng paglilinang ng kanyang kasalukuyang form. Pinatawag ni James ang Suprema's Sword at bumagsak. Isang nakasisilaw na enerhiya ng Taybak ang bumagsak at sinaktan ang isang itim na anino. Ang anino ay nabasag agad. Bumantong hininga si James. Tulad ng nakaka-relax na siya, isang malilim na figure ang lumitaw sa harap niya at kumatok sa kanya. Ang kanyang katawan ay nagtamo ng isang matinding pinsala. Si James ay malapit nang maglunsad ng counterattack nang maramdaman niya ang ilang mga powerhouse na papalapit. Mabilis niyang tinanggal ang Suprema's Sword at ikinalat ang sining ng Tressencia Comprehensive. Pagkatapos, nagpatuloy siyang lumaban sa kanyang pisikal na lakas. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasa huling yugto ng ranggo ng quasi-bliss, ngunit hindi pa rin siya tugma para sa mahiwagang kalaban. Napilitang patuloy na umatras si James matapos na mapanatili ang maraming pinsala. Sa kabutihang palad, ang mga powerhouse na nakalagay sa hangganan ng mundo ay lumitaw nang malapit siya sa kanyang limitasyon. Pinangunahan ng pinuno ng sekta ng Hagios ang pangkat ng mga powerhouse. Ang pinuno ng sekta, si Zizel, at ilang iba pang mga powerhouse ng iba pang mga sekta ay sumama sa kanya. Ang dosenang o kaya ang mga powerhouse ay agad na nakapaligid sa anino. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5632. Ang mga powerhouse sa mundo ng hangganan ay naghihintay para sa pag-atake ng mga kakaibang nilalang. Gayunpaman, bago ang isang pag-atake ay inilunsad sa pagbuo, naramdaman nila ang isang nakakatakot na pagbabago-bago na nagmula sa madilim na puwang sa labas ng Porma Sion. Agad silang umalis sa Porma Sion at matatagpuan kung saan nagmula ang pagbabago-bago. Nang matumbok na si James ang kanyang limitasyon, ang pinuno ng sekta ng Hagios ay dumating na may 12 ng mga powerhouse at kinugkob ang mahiwagang itim na anino. Ang isang matinding labanan ay agad na sumabog. Sa huli, ang itim na anino ay tumakas mula sa labanan.
Kahit na mayroong maraming mga powerhouse sa ranggo ng Transcendental Bliss, nabigo pa rin silang makuha ang itim na anino. Si James ay ibinalik sa pangunahing bulwagan ng Border City. Mahina siyang nakaupo sa lupa, at ang grupo ng mga alagad ng sekta ng Hagios ay nakaupo sa paligid niya. Sa kasamaang palad, pinatuyo sila ng kanilang lakas. Ang dakilang nakatatandang sekta ng Hagios ay nakaupo sa pinakamataas na upuan at tinanong ng malamig, ano ang nangyari? Ang mga pagod na mga alagad ay walang lakas na magsalita. Bukod dito, maaari nilang maramdaman ang kanilang dakilang nakatatanda ay matangkad at hindi naglakas loob na magsalita dahil sa takot na magkaroon ng problema. Wala sa kanila ang sumagot sa kanilang dakilang nakatatanda. Itinuro ng dakilang nakatatandang sekta ng Hagios si James, at sinabi, doon ka. Sagutin mo ako. Sumagot si James, nagagala-gala ako nang makita ko ang ilan sa iyong mga alagad na umaalis sa Pormasayon. Sinundan ko sila, at dinala nila ako sa madilim na mundo na lampas sa Pormasayon. Sa pagtatapos ng kalsada ng Halcyon, natitasad kami sa isang palasyo. Naramdaman ko ang panganib at binalaan sila na umalis. Gayunpaman, iginiit nila ang pag-vent ng espiritual na bundok at sinabing hahawakan nila ang kasunod. Isinalaysay ni James ang lahat sa kanila ng detalyado at hinimas ang sisihin sa mga alagad ng sekta ng Hagios. Ang mga alagad ng sekta ng Hagios ay hindi tumanggi sa kanya, alam na totoo ito. Ang dakilang nakatatandang sekta ng Hagios ay muling binibigyang kahulugan ang mga ito, sino ang nagbigay sa iyo ng lahat ng lakas ng loob? Hindi mo ba alam ang mundo sa labas ng Halcyon Road ay labis na mapanganib? Hindi mo ba alam na may mga hindi kilalang nilalang na naruroon? Ang 11 alagad ay hindi naglakas loob na tanggihan ang kanilang dakilang nakatatanda. Sa sandaling iyon, isang powerhouse ang humakbang pasulong at sinabi, huminahon, Ginoo. Maraming mga kakaibang bagay tungkol sa bagay na ito. Alamin muna ang mga bagay. Panipi. Ang powerhouse ay lumingon kay James at tinanong, inangkin mong na-decipher ang pagbuo sa gate ng bato, di ba? Oo, mahinahon na sagot ni James. Anong uri ng pagbuo ito? Pinatawag ni James ang mga inscription ng pagbuo na natutunan niya mula sa gate ng bato at ipinakita ang mga ito sa harap ng mga powerhouse. Ang powerhouse sa pangunahing bulwagan ay nakatitig sa Pormasayon sa harap nila. Mukhang pamilyar ito. Ang dakilang nakatatandang sekta ng Hagios ay sumimangot. Maraming mga powerhouse ang naruroon, ngunit walang nakakaintindi sa mga inskripsyon ng pagbuo. Ang ilan ay nagtanong, talagang sinira mo ba ang pagbuo? Kalmado ang sagot ni James, syempre. Paano pa ako maipakita ang mga inskripsyon ng Pormasayon kung hindi ko ito tinukoy? Pinag-aralan ni Zizel ang pagbuo ng ilang sandali na may nakasimangot. Pagkatapos, sinabi niya, ito ay isang napakalalim na Pormasayon. Kahit na hindi ako may kakayahang matukoy ito. Paano mo ito naintindihan kapag ikaw ay nasa banal na ranggo ng langit? Ang iba pang mga powerhouse ay tumingin din kay James, naghihintay para sa kanyang paliwanag. Tumugon ng totoo si James, noong nakaraan, maswerte akong nakatagpo ng isang mahusay na kayamanan na tinawag na Primal Mantra. Ito ay kung paano ko nagawang basagin ang pagbuo. Nais ni James na sumali sa sekta ng Hagios at i-verify kung ang Primal Mantra ay binubuo ng mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao. Sa makatuwid, hindi niya itinago ang katotohanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5633. Natagpuan ng dakilang elder ng Hagios sekta ang pamilyar na mga inskripsyon ng pagbuo. Tila nakita niya ang mga ito dati, ngunit hindi niya agad maalala kung saan sila nagmula. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinanap ang kanyang mga alaala. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang kanyang ekspresyon, at sinabi niya, iyon ang ipinagbabawal na inskripsyon ng aming sekta. Ang mga powerhouse sa bulwagan ay naayos ang kanilang mga mata sa dakilang nakatatanda ng sekta ng Hagios. Huminga ng malalim ang dakilang nakatatandang sekta ng Hagios at sinabi, hindi ako maaaring mali. Ito ang ipinagbabawal na inskripsyon ng aming sekta. Ang mga inskripsyon na ito ay binubuo ng isang ninuno ng aming sekta. Ang mga ito ay nakaimbak sa loob ng aming banal na site. Kaunting mga tao lamang ang pinapayagan na makita ang mga ito. Isa ako sa napakakaunting mga maswerteng, ngunit hindi ko ito maintindihan.
Alam kong pamilyar lang sila ngayon. Naalala ko lang. Panipi. Lahat ay nagulat sa kanyang mga salita. Ipinagbabawal na mga inskripsyon ng sekta ng Hagios. Bakit ipinagbabawal na mga inskripsyon ng sekta ng Hagios sa dulo ng Halcyon Road? Maaari ba itong tagapagtatag ng Hagios sect na naiwan sa palasyo upang maisil ang isang nakakatakot na pag-iral? Ang mga powerhouse sa pangunahing bulwagan ay tinalakay sa gitna ng kanilang sarili. Nang maglaon, tiningnan ng lahat ang dakilang nakatatanda ng sekta ng Hagios at hinintay ang kanyang sagot. Sa kasamaang palad, ang dakilang nakatatandang sekta ng Hagios ay wala ring mga sagot. Ang kanilang ninuno ay nawala sa isang mahabang panahon ang nakalipas. Walang anumang mga tala sa kanilang sekta tungkol sa kung saan siya napunta o kung siya ay buhay pa. Ang dakilang nakatatandang sekta ng Hagios ay tumingin kay James at tinanong, ano ang primal mantra na nabanggit mo? Kalmado ang sagot ni James, Sir, ito ay isang kayamanan na nakuha ko. Ito ay na-fated. Dapat kong magkaroon ng karapatan na huwag ipakita ito, di ba? May mataas na posibilidad na ang primal mantra ay naglalaman ng mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao. Sa makatuwid, ayaw ni James na ibahagi ang primal mantra bago ang lahat ng mga powerhouse sa loob ng pangunahing bulwagan. Ang dakilang nakatatandang sekta ng Hagios ay hindi naging mahirap para kay James. Malumanay siyang kumalas sa kanyang kamay at sinabing, sige, tinanggal ka. Tumalikod si James at umalis. Pagkaraan nito, ang dakilang nakatatandang sekta ng Hagios ay bumaling sa pangkat ng mga alagad at sinabing, lahat kayo ay tinanggal din. Pumunta sa pagalingin ang iyong mga sugat. Salamat, Ginoo. Tumayo ang mga alagad at umalis ng nagmamadali. Ang maraming mga powerhouse ay naiwan sa pangunahing bulwagan. Ang dakilang nakatatandang sekta ng Hagios ay same time na sinabi, ang mahiwagang anino ay maaaring maging isang powerhouse na itinatag ng aming sekta sa pagtatapos ng Halcyon Road. Kahit na sa aming mga numero, hindi namin siya makunan. Ang hindi kilalang kalaban ng atin ay dapat na talagang malakas. Panipi. Ang mga powerhouse sa pangunahing bulwagan ay tumahimik. Sumali sila sa puwersa ngunit nabigo silang ibagsak ang hindi kilalang powerhouse. Ang kanilang pangkat ay binubuo ng maraming mga powerhouse sa ranggo ng Transcendental Bliss at marami sa ranggo ng Quasi Bliss. Gayunpaman, hindi nila makuha ang isang kalaban. Ang misteryosong kalaban ng kalaban ay kailangang maging higit sa ranggo ng Quasi Bliss o kahit na sa ranggo ng Years 1. Ang mga powerhouse sa pangunahing bulwagan ay nawawala para sa mga salita sa pag-iisip ng posibilidad. Samantala, bumalik si James sa kanyang tirahan. Siya ay walang kabuluhan sa kung ano ang pinag-uusapan ng mga powerhouse sa pangunahing bulwagan. Gayunpaman, hindi siya maabala. Hindi siya nag-aalala tungkol sa hindi kilalang powerhouse na pinakawalan. Nasa Answerl din siya, kung saan umiiral ang hindi mabilang na mga powerhouse. Kahit na mahulog ang kalangitan, aalagaan nila ito. Wala siyang posisyon upang makagambala. Ang sekta ng Hagios ay nakaayos para sa mas mahina na mga magsasaka na umalis at pinapayagan lamang ang mga mas malakas na manatili. Malubhang nasugatan si James at hiniling din na umalis. Dahil naintindihan niya ang ipinagbabawal na mga inskripsyon ng sekta ng Hagios, hindi pinahintulutan siya ng sekta ng Hagios. Inayos siya upang manatili sa sekta ng Hagios hanggang sa lubusan nilang sinisiyasat ang bagay na ito. Ang paunang layunin ni James ay ang pagpasok sa sekta ng Hagios, kaya't masayang tinanggap niya. Habang naglalakbay sa sekta ng Hagios, nakipagkaibigan siya sa ilang mga alagad. Matapos makarating doon, inayos siya upang manirahan sa isang independenteng espiritual na bundok. Hindi sigurado si James kung ano ang naghihintay sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao. Ang sekta ng Hagios ay isang puwersa na nilikha ng isang tao. Sa makatuwid, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanila na sadyang nagdudulot sa kanya ng pinsala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5634. Mga pares ay ipinadala sa sekta ng Hagios. Pagdating niya, isang alagad ang nagdala sa kanya ng isang nakapagpapagaling na elixir upang gamutin ang kanyang malubhang pinsala. Matapos ubusin ito, unti-unting nakabawi siya. Matapos siyang gumaling, tinawag siya sa pangunahing bulwagan ng sekta ng Hagios. Sa pangunahing bulwagan, nakakita siya ng isang malaking madla.
Ang isang matandang lalaki na nakasuot ng isang puting balabal ay nakaupo sa pinakamataas na upuan, na naglalabas ng isang makapangyarihang aura. Alam ni James na ang tao sa pinakamataas na upuan ay walang alinlangan na pinuno ng sekta ng Hagios, isa sa mga pinakamahusay na powerhouse ng lahi ng tao, si Landry Zimmer. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang mga kamay at binati, ang pangalan ko ay 49. Masaya na makilala ka, Ginoo. Ang matatandang lalaki ay kumalas sa kanyang kamay at sinabing, dalhin mo siya ng isang upuan. Ang isang upuan ay agad na dinala sa pangunahing bulwagan. Sumagot si Landry, wala itong espesyal. Gusto ko lang tanungin ang tungkol sa nangyari sa Halcyon Road. Isinalaysay ni James ang lahat ng detalyado. Sa loob ng madilim na mundo ng kalsada ng Halcyon, walang mga landas. Kaya, hindi mabuo ni James ang mga kaganapan na nangyari. Isinalaysay niya ang lahat ng mga salita at ginamit ang kanyang pag-unawa sa mga inskripsyon upang i-project ang mga kaganapan. Gayunpaman, sinasadya ni James na tinanggal ang bahagi kung saan itinapon niya ang sining ng Trescentia Comprehead. Matapos mapanood ang kanyang projection sa mga kaganapan, ang mga powerhouse sa pangunahing bulwagan ay sumimangot. Ano ang hitsura ng pagbuo ng siling? Tanong ni Landry. Inihayag ni James ang kanyang kamay at inihagis ang silang form na natutunan niya mula sa gate ng bato ng palasyo. Pagkatapos, sinabi niya, dito ka pupunta. Napansin ni Landry ang pagbuo at nagbulong, ito ang aming ipinagbabawal na mga inskripsyon. Bilang pinuno ng sekta ng Hagios, natural na alam ni Landry ang tungkol sa kanilang mga ipinagbabawal na inskripsyon. Alam niya sa isang sulyap ang pagbuo ng siling ay binubuo ng mga ipinagbabawal na inskripsyon ng kanilang sekta. Pinagkadalubhasaan mo ba ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao? Tinitigan ni Landry si James. Si James ay nanginginig ang kanyang ulo at sinabing, hindi ako sigurado kung ang mayroon ako ay ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao. Narinig ko ang mga primitive na inskripsyon ng tao ay nasa pag-aari ng sekta ng Hagios. Maaari ko lamang mapatunayan kung maaari mong ipakita sa akin ang mga primitive na inskripsyon ng tao. Agad na inutusan ni Landry, ipaalam sa nakatatanda ng aming aklatan na dalhin ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao dito. Matapos maghintay sa pangunahing bulwagan para sa isang habang, ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng tao sa wakas ay dumating. Ipinasa sila ni Landry kay James, na pinapayagan siyang tingnan sila. Ito ang mga primitive na inskripsyon ng mga tao. Matagal na itong nakaimbak sa loob ng aming sekta. Panipi. Kinuha ni James ang sinaunang scroll at pinagsama ito. Ang ilang mga simpleng inskripsyon ay lumitaw mula sa sinaunang scroll at lumitaw sa kanyang paningin. Sa isang sulyap, sigurado si James. Totoo siyang sinabi, pareho ito. Ang pinagkadalubhasaan ko ay ang mga primitive na inskripsyon ng mga tao. Ang mga inskripsyon ng mga sinaunang scroll ay pareho sa natutunan ko mula sa primal mantra. Ang mga makapangyarihang tao sa bulwagan ay nagulat. Ang mga inskripsyon ng aming lahi ay napakakaimahimala. Sila ang pangunahing bahagi ng mga inskripsyon ng ibang lahi. Dapat ay hindi siya kapani-pani walang talento na pinagkadalubhasaan sila. Sa katunayan, maraming mga henyo at powerhouse sa aming sekta, ngunit kakaunti lamang ang maiintindihan ang mga primitive na inskripsyon ng aming lahi. Panipi. Ang mga powerhouse ay nagsimulang bamulong sa bawat isa. Talagang pinagkadalubhasaan mo ba ang mga primitive na inskripsyon ng tao? 49. Si Landry ay hindi rin naniniwala. Nilapag din ni Landry ang mga primitive na inskripsyon ng mga tao. Bagaman ang mga primitive na inskripsyon ng mga tao ay tila simple, medyo malalim sila. Sa madaling sabi, ang mga primitive na inskripsyon ng mga tao ay ang pundasyon ng paglilinang. Mahinahon na sinabi ni James, talagang hindi makapaniwala. Ang mga inskripsyon na ito ay napakasimple. Pinagkadalubhasaan ko sila kapag ako ay talagang mahina. Ang mga primitive na inskripsyon ng mga tao ay hindi malakas. Gayunpaman, pagkatapos malaman ang mga ito, ang pag-unawa sa iba pang mga inskripsyon ay mas madali. Sa teoryang ito, ang mga primitive na inskripsyon ng mga tao ay maaaring makonvert sa anumang mga inskripsyon ng ibang lahi. Sa makatuwid, nakakatulong ito sa akin na maunawaan ang mga inskripsyon ng ibang karera. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5635.
Umalangaw ang boses ni James sa buong hall. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding pagkagulat sa makapangyarihang mga tao na naruroon. Lahat sila ay nabigla at nawalan ng mga salita sa pahayag ni James tungkol sa mga primitive na inscription ng human race na simple. Hindi mabilang na mga tao ang nagsikap na pag-aralan ang mga ito. Gayunpaman, kakaunti lamang ang nagtagumpay sa pag-unawa sa kanila. Kahit na ang pagmaster lang ng 10 hanggang 20% ay sapat na para magamit habang buhay. Nagtanong si Landry, saan mo nakuha ang mga primitive na inscription ng ating lahi? Sino ang nagturo sa iyo? Mahinahong sumagot si James, walang nagturo sa akin. Totoong hindi pa niya nakilala ang lumikha ng primal mantra. Sige, na-dismiss ka. Marahang iwinagayway ni Landry ang kanyang kamay. Okay, tumayo si James at lumabas ng main hall. Wala siyang pakialam kung ano ang tatalakayin ng mga makapangyarihang tao. Kinumpirma na ni James na ang primal mantra ay naglalaman ng mga primitive na inscription ng human race. Gayunpaman, hindi pa siya handang umalis at gusto pa rin niyang magpatuloy sa pananatili sa Hagios sect. Ang kanyang bagong target ay ang mga ipinagbabawal na inscription ng Hagios sect. Ang mga ipinagbabawal na inscription ng Hagios sect ay binubuo ng kanilang tagapagtatag, na maaaring naging isang powerhouse sa Years 1 rank. Bumalik si James sa tirahan na nakatalaga sa kanya. Sa sumunod na panahon, walang dumating para mang-istorbo sa kanya. Ang kanyang mga araw ay maaliwalas, at wala siyang ibang ginawa kundi ang magtanim. Bukod kay Xavion, walang gustong gawin si James sa anumang bagay sa panahon ng Anserelos. Matapos patayin si Xavion, matatapos na ang kanyang misyon, at maaari na siyang umalis. Bago iyon, kailangan niyang gumawa ng countermeasure sa obsidian body ni Xavion. Obsidian body, nakasimangot na nakaupo si James sa kanyang tirahan. Upang kontrahin ang obsidian body ng Xavion, dapat niyang maunawaan ang mga inscription nito. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata, at nanambalik sa kanyang isipan ang pakikipaglaban niya kay Xavion. Ang mga eksenang na project sa kawalan sa kanyang harapan. Pinanood ni James si Xavion gamit ang kanyang obsidian body, novel drama. May ilang misteryosong inscription ang lumabas sa katawan ni Xavion at nakakabit sa kanyang balat. Ang mga ito ay obsidian body inscriptions, na maaaring neutralisahin ang lahat ng uri ng kapangyarihan. Purong lakas lamang ang maaaring makalusot sa obsidian body inscriptions. Si James ay may kumpiyansa na maunawaan ang obsidian body inscriptions. Ipinatawag niya ang primal mantra sa kanyang isipan. Pagkatapos, binago niya ang mga inscription ng primal mantra sa pag-asang makalikha ng isang bagay na katulad ng obsidian body inscriptions. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagtatangka, nakagawa si James ng isang set ng mga inscription. Ikinabit niya ang mga inscription sa kanyang katawan at sinubukang gamitin ang mga kapangyarihan nito. Gayunpaman, ang mga resulta ay nabigo sa kanya. Bagaman maaari itong labanan ang ilang mga kapangyarihan, hindi ito epektibo laban sa makapangyarihang mga inscription. Ang pagtatangka ni James na lumikha ng isang set ng obsidian body inscriptions ay isang pagkabigo. Ang tanging pagpipilian niya ay makipag-ugnayan kay Xavion at matuto patungkol sa obsidian body inscriptions. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa kanila ay makakahanap siya ng paraan upang ma-neutralize ang mga ito. Napakahirap nito. Kumunat ang noo ni James. Biglang may narinig na boses mula sa labas ng courtyard. Mr. 49, gustong makita ka ng aming pinuno ng sekta. Ipinakalat ni James ang kanyang kapangyarihan at itinigil ang kanyang proseso ng paglilinang. Pagkatapos, tumayo siya at naglakad palabas ng courtyard.